Takot daw umuwi sa bansa si dating Congressman Zaldico dahil sa natatanggap na kaliwat kanang death threats. Ayon yan sa kanyang abogadong si Attorney Roy Rondain na sa unang pagkakataon ay sinagot ang patong-patong na akusasyon laban sa nagbitiw na mambabatas. Para sa iba pang detalye live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Una muna, Camille, ano ba ang sinabi ng abogado kung nasaan itong si dating Congressman ko at ano nga ang tugon niya doon sa mga akusasyon? Ruth, sa unang ang pagkakataon ay humarap sa media ang abogado ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na si Attorney Roy Rondain. At sinagot nga niya itong mga patong-patong na aligasyon laban sa kanyang kliyente. Pero sinabi niya kanina sa press conference na miski siya ay hindi raw niya alam kung nasaan ang dating kongresista at nagkakausap lamang daw sila sa telepono. Unang dinipensahan ng kampo ni Zaldico ang mga aligasyong tumakas na siya sa mga paratang ng katiwalian kaya hindi pa rin bumabalik sa Pilipinas. Gate ni Attorney Rondain, natatakot umuwi sa bansa si Ko dahil umano sa mga seryosong banta sa kanyang buhay matapos madawit sa mga anomalyang flood control projects. Haharap lamang daw ang kanyang kliyente sa mga hearing kapag nawala na ang banta sa kanyang buhay. Matagal na raw lumipad si Ko sa Boston sa Amerika para sa kanyang medical condition bago pa pumutok ang issue sa flood control scandal. Naniniwala din daw siyang nahusgahan na agad ng ombudsman ang mga aligasyon laban kay Ko bago pa man marinig ang panig nito. Kaya hindi na raw sila maghahain ng counter affidavit dahil wala na raw itong saysay. Desidido na rin naman daw kasi ang ombudsman na magsampa ng kaso. Wala rin daw silang natatanggap na kopya ng complaint na may sworn affidavit. Itinanggi rin ni Rondain ang mga aligasyon at testimonya ni Orly Gutesa na nagpakilalang security ni Ko nang humarap ito sa Senado. Puro chismis at spekulasyon lang daw ang sinasabi ni Gutesa na nag-deliver sila sa bahay ni Ko ng maleta at bilyong-bilyong pisong kickbacks mula sa government projects. Narito ang pahayag ni Attorney Rondain. My thinking is the Ombudsman has already prejudged this case. And this is bolstered by the statements of Secretary Vince Dizon, who said 60 people will be in jail by Christmas. Under these circumstances, there's really no tactical benefit to filing a counter affidavit. Na wag naman chismis, wag naman speculation, because hindi tatayo in a court of law. Would you say, sir, ito po yung isa sa mga sinabi nyo kanina na narrative na skewed? Yes, because who's saying na mayroon deliveries? Did they see my client receive the delivery of money? I'll even reduce it to an absurdity, Is it possible na may utang lang sila, nagbayad sila? Ruth, pinabulaanan din ni Attorney Rondain yung aligasyon na may mga pag-aari na siko ng mga bilyong-bilyong aircraft. Ang kumpanya raw na Mercedes Aviation na may kinalaman kay Ko ang nagmamay-ari ng mga ito at nabili na raw ang mga aircraft bago pa maging kongresista ang kanyang kliyente. Ruth? Yan po ang Express Report ni Camille Samonte mula sa Maynila. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.